Tinambangan ng isang lalaking nagtatrabaho bilang DJ sa isang bar sa Cebu City. Agad namatay ang biktima sa balang tumama sa kanyang ulo. Tinutukoy pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng salarin. Base sa inisyal na investigasyon, sinundan ang biktima na kukunin lang sanang nakaparadang motorsiklo. May binabantayan ngayong isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mababa ang chance nito maging bagyo pero nagpapaulan ng trough ng LPA sa Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot yan ng flash floods at landslides kaya mag-ingat po mga kapuso. Ridge ng high-pressure area naman ang nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, localized thunderstorms ang nagpapaulan. Mister sa Buhi Camarines Sur, sinaksak umano ang misis dahil sa selos. Bayaw naman ang suspect sa pagsaksak sa isang lalaki sa Gensan. Paspasan natin ang mga balitang probinsya. Lalaki sa General Santos City, dead on arrival sa ospital matapos saksakin ng kanyang bayaw. Base sa investigasyon, sinugod ng suspect ang kanyang bayaw na minolestya raw ang kanyang 13 anyos na anak na babae sa loob ng 3 buwan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Lalaking nagnanakaw umano ng bakal sa isang tinatayong bahay sa Zaraga, Iloilo, arestado. Ayon sa pulisya, naaktuhan ng mga residente ang suspect na wala pang pahayag. May 2 pa raw siyang kasamahan pero nakatakas. Misis patay sa pananaksak ng mister sa Buhi, Camarines Sur. Ayon sa mga kapitbahay, may pinagtatalo ng SIM card ang dalawa bago natuklasan ng krimen. Selos ang nakikita ng pulisya na motibo sa pamamaslang. Tinutugis pa ang suspect. Babae nadukutan ng cellphone matapos umanong mabiktima ng punas tissue modus sa Batangas City. Ayon sa biktima, kinalabit siya ng isang lalaki at sinabing may dumi sa balikat. Tinulungan daw siyang alisin ito gamit ang tissue hanggang sa utusan siyang ilagay ang cellphone sa bag. Doon na raw siya nadukutan. Maghahay ng biktima ng reklamo sa pulisya para matugis ang salarin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Pagsuporta ng lahat ng ahensya ng gobyerno at LGU sa 2024 National Crime Prevention Program, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos nanawagan para sa whole-of-government approach para tiyakin ang food security at labanan ng gutom sa bansa. Pagsuporta ng G7 foreign minister sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagpuna sa mga delikadong aksyon ng China roon.